Hello mga kabebang! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, gagawa nga pala ako ng maha blanca. Ito nga yung tawag dito, tibok-tibok. Matry nga, masubok ko nga lang kung marunong ako. First time ko nga palang gagawa ng tibok-tibok o maha blanca. Ito nga pala, dahil wala akong fresh na gata, ginawa ko yung Coco Mama. Tapos sinaluan ko ng kondensada at saka yung corn na nakalata. Yan ang Coco Mama. 2 pack na Coco Mama, tapos isang latang mais, tapos isang latang kondensada. At syempre mekos-mekos ko yan, halu-haluin ko. At syempre babanlawan ko yung lata ng condense. Sayang naman, banlawan ko ng tubig. Dahil sa sobrang labot ng gatas na kondensada, lalagyan ko ng tubig, tapos saluin ko. Sayang naman, 'di ba? Ano kayang magiging ending nito, yung aking maha blanca? First time ko nga pala kasing gumawa, kaya medyo alangan ako. Sana masarap na lang. Siyempre titikman ko muna kung anong lasa, tapos linagyan ko nga palang konting asin. Sarap talaga ng maha blanca. Sobrang tamis niya. O, linagyan ko lang ng konting kalahating kutsaritang asukal. Sorry. Ano ba nga yan? Nababangag ako. Nabubulol tuloy ako. At eto, ilalagay ko yung cornstarch. Lagyan ko muna ng tubig. Haluhaluin ko bago ko salang sa kawali. Bago ko pagsasamahin yung condense. Ang puti-puti niya. Bakit kaya hindi pwedeng kaya yung harina? Bakit kaya cornstarch pa, no? Sayang wala siyang langka, wala rin siyang buko. Ang bango-bango sana. Kaso wala, hindi ko napadaan dito yung langka eh. Hindi kasi dumaan dito yung nagtitindang langka, yung naglalako. Kaya ito, noon ko pa sana nga pala iluluto ito. Kaso wala nga hindi kumpleto yung pangsaw ko. Dahil nga ito, na kumpleto na, linagyan ko ng condensed, Nestle cream, tapos konting asukal, konting-konti lang, kalahating kutsara lang dahil nga sobrang tamis na ng Nestle cream, tsaka yung condensed. Tapos linagyan ko nga pala ng konting asin, tapos isang latang mais, tapos cornstarch. Yun lang. At dapat continuous nga pala yung paghalo-halo nito hanggang sa matuyo, hanggang sa maluto. Ito naman, kailangan wag mong bibitawan sa kapag halo-halo. Hindi katulad ng pag nagluto kang inangit, pag sinalang mo parang kanin, tapos transfer mo lang sa kawali. Hindi siya nakakapagod lutuin. Gusto ko kasing kumain ng tibok-tibok. Kaya yun, naisipan ko talagang magluto. Dahil matagal ko nang pinaplano ito, hindi naluluto. Yan, talagang sigurado na. Pero sa totoo lang, gusto ko rin kumain ng kalamay. Kaso mahirap gumawa ng kalamay, nakakapagod. Matrabaho talaga to. Mas matrabaho yung paggagawa ng kalamay. Mabigat. Saka halo, masakit ang braso. Siyempre, pagka gusto mong kumain talaga, mapagod ka muna. Ito, malapit na siyang maluto. Ang bango niya. Kulang. Dapat talaga may langka ito para mabango siya. O kaya vanilya, no? Konti lang to, malapot pa naman, ang dami niyang sahog. Pero kung marami pa sana siyang lalagyan pa sana ng tubig, baka mamaya ma-reject. Tama na to. Kakasakit sa braso. Ay, sa wakas, malapit na siyang maluto. Magbibilang na lang akong 100 times. Luto na ang aking maha blanca. Sayang wala siyang latik. Wala na kasi akong fresh na gata eh. Yun ang pang toppings ko sa itaas. Okay na rin to. Total, sobra-sobra na yung sahog niya. Kasi, yung niluto kasi ni kumare ko, ang sarap ng maha blanca niya. Ay tuloy, nabitin ako. Gusto ko tuloy kumain. Kaya nagluto ako, nagtry ako. Pero hindi rin niya kamukha yung lasa. Mas masarap yung sa kumare ko. First time ko kasing gumawa nito. Tinignan ko nga lang sa YouTube. At eto na nga, luto na rin sa wakas dahil masakit na talaga yung braso ko. Thank you for watching. Bye-bye!